This isn't just a trip. Ito yung moment na sinuot namin ang kultura, sumakay sa katahimikan ng lawa at naramdaman ang musika ng mga ninuno. Isang magandang umaga sa South Cotabato. Tahimik, malamig, pero ramdam mong may kwento ang paligid. And today, susubukan naming danasin ang kultura ng isang katutubong tribo. Pinuntahan namin ang isang resort sa tabi ng lawa. Bumungad sa amin ang napakagandang scenery. Sumakay kami ng bangka papunta sa Lotus Garden, tahimik, at dito namin naranasan ang ganda ng Lake Cebu. Sa gitna ng mga bulaklak, parang nawala ang lahat ng ingay. Iba talaga pagkalikasan ang kasama mo. Totoo ang ganda, hindi na kailangan dagdagan pa. Tawa, kwentuhan, at yung pakiramdam na parang parte ka ng lugar na to. Habang nag-lunch cruise kami sa lawa, sinamahan pa ng live performance mula sa mga tiboli, sayaw, awit, at kwento. Hindi ito palabas lang, para itong pag-anyaya na unawain ang pinagmula nila. Ang bawat galaw ng sayaw, bawat tugtog, may ibig sabihin. Para silang nagkukwento gamit ang musika. Parang sinasabi nila na ito kami, ito ang aming kwento. Ayon sa alamat, ang lawa ay nabuo mula sa luha ng isang babaeng naulila sa asawa na nagngangalang Cebu. Sa sobrang sakit na kanyang naramdaman, umagos ang kanyang luha hanggang sa naging lawa, kaya't ipinangalan sa kanya ang Lake Cebu. Ang tinalak, ang sagradong tela ng tiboli ay hinahabi mula sa panaginip. Pinaniniwalaang ang mga pattern ay binibigay ng espiritu ng abaka na si Fudalu, kaya Dreamweavers ang tawag sa mga kababaihang nakakatanggap ng ganitong biyaya. Ang lugar na to, higit pa sa ganda, isa siyang paalala na buhay pa rin ang ating kultura, basta may mga taong handang makinig, maglakbay, at magpahalaga. Kaya kung hanap niyo ang lugar na may kwento, katahimikan, at kultura, ito na yon. Dito lang to sa Punta Isla Resort sa Lake Cebu. Pero matanong ko lang, ano ba talaga to? Water lily or lotus? We are John and Dan of Pride of Panay. Kita-kits sa susunod naming adventure. Paalam!